Okay, good morning sa tanan. God is good all the time, and all the time, God is good. So, but before that, mag-pray ta para sa atong itawag na pagtuon sa Biblia. So, mga kapatid, ato na ning himuong Tagalog para po paminaw po tong dito sa abroad, no, sa mga OFW. Love na love natin yung mga OFW dahil busy po sila sa trabaho nila. So, habang pagpa-uwi sila, tapos magpahinga after ng kanilang hapunan, so pwede sila manood nito para dagdag kaalaman galing sa Biblia. So, always remember na si Lord ang nagplano sa lahat. No, sinabi diyan sa Jeremiah 29:11, salita ng Diyos, ang sabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Let us pray. Heavenly Father, the owner of heaven and earth and our lives, thank you for this morning. We acknowledge your presence, your Holy Spirit, that to guide us to understand your word. Lord, I ask the authority from you. Nabigyan mo po ako ng kaalaman na ituro itong salita mo para marami pong makakain para sa kaluluwa at espiritu. Gabayan mo po kami sa pangalan mo, Jesus. Amen. Okay? So, good morning sa lahat. Ito pong topic natin ngayon about the God's plan. No, ituturo ko ito ng maaga para po maraming matutunan tayo. Ano yung mga plano ni Lord at ano naman yung plano mo dito sa mundo? May mapupuntahan ba after sa yung plano or journey dito sa mundo? So ngayon, meron tayong malalaman. Ituturo mismo ng ating Diyos. Sabi sa John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So ibig sabihin, mismo ang Panginoong Hesus magsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na galing sa Biblia. So, magsimula na po tayo. Okay? Now, sabi dito, trusting God, plans, and walking in His will. No? So, introduction pa lang, ang ganda-ganda na. Sabi dito, many people ask, what is God's plan for my life? How can I know His will? Why does God allow delays and difficulties? So ito na, napakagandang mga tanong to, no? No, what is God's plan for my life? How can I know His will? Why does God allow delays and difficulties? So may tatlong katanungan. Bakit ganon? Okay? The Bible teaches that God has a perfect plan and His will is always good. Even when we do not understand the journey, we can trust the one who directs it. Yan, hindi natin alam anong mangyayari sa journey natin, yung mga ginagawa natin dito sa mundo, but there is the planner. Ang Panginoong Diyos ang nagpa-plan sa atin. No? So, what is God's plan for my life? O yan, matatanong natin, ano kaya plano ni Lord sa akin ba? So, let the Bible says. Sabi dito, the plans and will of God. So, ito ang plano ng Diyos at kagustuhan ng Diyos sa atin. So, dapat alam natin ano yung plano ni Lord para sa atin. So, sinabi ko sa Jeremiah 29:11, yung sinabi ko kanina, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Napakaganda ng plano ng Diyos. Bigyan tayo ng hope at saka future. No, yung hope, makapasok tayo sa eternity kay Jesus Christ to the Father in heaven. Tapos yung future natin, doon tayo mag-worship sa kanyang kaharian.
while nandito tayo sa mundo, hindi tayo pababayaan ni Lord, no? Plans to prosper you and not to harm you. Ipaprosper ka ni Lord pag tayo ay mag-submit ng plans sa Kanya. Hindi yung atin na plano ang masunod. Dapat magka-coincide yung plan mo at plan ni Lord para working together with the Lord. Dapat ganun ang mga gagawing plano. Now, number 1, sabi dito, God has a purpose and plan for every life. So, merong plano si Lord sa bawat isa sa atin. So, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. God never created anyone without purpose. So, ibig sabihin, may purpose si Lord sa atin. You are not an accident before you were born. Pinili ka na ni Lord habang nandun ka pa sa tiyan ng nanay mo. God already had a plan for your life. So ito po ang tandaan natin. Yung nasa ilalim ka pa ng tiyan ng nanay mo, si Lord may plano na sa iyo. Kaya lang yung plano mo, hindi mo sinabmit kay Lord. Dapat sundin mo sinabi dun sa Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. No, sa Bisaya pa, pangita ang kalipay diya sa Ginoo o ihatag niya ang mga gidesire sa imong kasing-kasing. From the heart. So, connected dito sa plano ni Lord. Submit mo yung plano mo. Kung mag-abroad ka, submit to the Lord. Magnegosyo ka, submit to the Lord. Magtrabaho ka, submit to the Lord. No? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya pala na failure, kaya pala na bankrupt, kaya pala na sarado. Ang plano ni Lord dapat ang matupad. Hindi yung sa atin. Kaya paggising pa lang, Lord, this is your plan. Thank you so much. Another brand new day. Maka-worship ako sa iyo, Lord. Yes, magnegosyo ako tuloy. Yes, magtrabaho ako, Lord. At least, yan ang sinasabi, unahin si Lord. Sa lahat ng gagawin, unahin si Lord. Every 1 week, there is 1 day for the Lord. Sunday, worship the Lord. Mahina ang buong 1 week mo kapag hindi ka nag-worship kay Lord. Sama yan sa battery. Lagi ka nang gumagamit yan. Facebook, TikTok, kahit ano. Darating ang panahon, maglulubat yan. So, dapat i-charge mo ulit yan. Ganun din ang buhay natin. 1 week ka nagtatrabaho. Yung Sunday, mag-charge ka doon. Worship the Lord. Listen the voice of God. Listen the plans of God. Listen yung anong darating na mensahe ni Lord para sa iyo. Para ma-full charge ka ulit. At least may panlaban ka time of weakness sa iyong buhay. Kailangan mag-charge talaga tayo. Huwag kalimutan yung Sunday to worship the Lord. Actually, igsoon, kapatid, importante talaga mag-worship kay Lord every Sunday. Kung may Bible study, every Wednesday. Ibigay kay Lord yung pagkain natin sa ating kaluluwa at espiritu. Kailangan makakain yung katawan natin. Okay? Now proceed. Truths. God's plan is intentional. God's plan is good, napakaganda. God's plan gives hope and future. Ito po tinutukoy doon sa Jeremiah 29:11, ibibigay ni Lord yung pinaka-the best plano, hope, future. At diyan ka nagtatrabaho sa right path. No, hindi sa wrong way, hindi sa mali. Dito tayo sa doing for the glory of God. Do it kahit walang nagtingin, basta si Lord nakatingin sa iyo. Be faithful saan ka nilagay ni Lord. Okay? Illustration. Like a builder follows a blueprint. God already sees the finished work of your life even when you only see the unfinished pieces. So, ibig sabihin, meron kang plano kung gagawa ka ng bahay. So, may blueprint yan,
may na mga technical description na dapat sundin. So at least alam mo ang ginagawa mo. So connected the plans from the Lord. Application: trust God even when you cannot see the pole. No? So kailangan iasa mo, trust in the Lord, believe in the Lord, natutulungan kanya sa ating mga journey, paglalakbay, sa pagtrabaho, sa paggawa, sa pagnegosyo, sa pag-abroad. At least si Lord kasama mo. Now, number 2, God's will requires surrender. So kailangan suko tayo. Hindi yung, mas magaling ako dyan. Yes, no need, hindi ko kailangan ang Diyos. So, pangit iksoon, pangit talaga kapatid kung hindi mo kailangan ng Panginoon. Isipin mo sinong nagbibigay ng buhay sa iyo. Sino ang may-ari ng araw, buwan, saka hangin na nilalanghap natin kung walang Diyos. Isipin mo kapatid, bigyan kita ng example. Doon ka sa ospital, magbabayad ka ng oxygen. Example, lagay natin 2,000 bawat tangke. Ilang araw ka lang, 1 week, 5 days. So, malaki ng babayaran mo. So, magiging 10,000. Isipin mo kung anong taon ka na ngayon. Lagay natin 50 years old ka na. O i-times mo ng 2,000 per day. So, 52 times 365 times 2,000 mo pa. Ang laki ng utang mo sa Panginoon. Kung isipin natin kung maniningil si Lord sa iyo ng bayad sa hangin na nilalanghap mo. So, may Diyos. Kaya God is love. Libre yung hangin. Alagaan mo yung katawan mo na hindi ka magkasakit. Karamihan ang tao magkasakit kapag mayroong hindi magandang iniisip. Yung sabihin natin na stress siya. No, daming problema. Kaya ibigay mo sa Lord yung mga problema. Alam ni Lord na kaya mo yan. Kaya submit to Him. God will rescue. God will answer your prayer. Kasi kailangan yung faith may action para magresulta. Sabi ni Lord sa Jeremiah 29:12, ask me, pray unto me, I will answer you. Kaya lang ang tao hindi nagbigay ng time to ask and pray to the Lord. Dapat ask and pray to the Lord, then give thanks to the Lord. Whatever nangyari sa buhay mo, blessing man yan, trials or difficulties in life, give thanks to the Lord. It is the will of God. Para magiging matatag tayo saan tayo nilagay ni Lord. Inaalaw niya yan para magiging strong yung faith natin kay Lord. So, ganun yan, no? So, maganda ang natutunan natin. Proverbs 3:5, ano sabi? Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. To know God's will, we must surrender our own plans. Ano sabi ni Lord? Surrender all. Lord, this is my plan. I surrender to you. Ayoko, Lord, na ako lang mag-isa. Baka ma-failure ako, Lord. Baka hindi ako makapatuloy doon sa pupuntahan ko. But kung isama mo si Lord, love mo si Lord with all your heart, para hindi parang ikaw lang ang may alam. Dapat si Lord din ang bigyan mo ng siya ang pinaka-boss, siya ang planner, o gawin mo siyang superintendent. Siya yung partner mo. Para isubmit mo, Lord, tama ba itong plano ko, Lord? Ito na ba? Sabi ni Lord, sige, tama yan, tuloy mo na. At least mayroong overseer sa iyo, mayroong mentor sa iyo, mayroong nagtuturo sa iyo paano mo gawin yan. Pero deep in your heart, kasama ko si Lord. Dapat ganoon. So Luke 22:42, ano sabi? Jesus prayed, not my will but yours be done. Biruin mo si Lord Jesus Christ na. Submit niya yung will. Lord, your will be done. Sa atin naman, Lord, your will be done on earth as it is in heaven. Dapat ganun tayo. Kung anong ginawa ko dito, Lord, para ko na rin ginawa doon sa kaharian mo in heaven. Wow, coincide, connected. Nagtatrabaho ka with the Lord.
Pinaupo mo si Lord sa puso mo. Hindi yung hanggang dito na sa isipan. Baka sabihan ka ni Satan na huwag kang maniwala. Hindi yan totoo na Diyos si Jesus. Na, ingat tayo dyan. But in your heart, Jesus is the true God and He is eternal life. 1 John 5:20. Jesus is the true God and He is eternal life. Kaya isipin mo, Jesus prayed, not my will, but yours be done. Yan ang ganda. Diba? Now, God's will may require. So, mayroong mga requirements. Sabi ni Lord, letting go of personal desires. Yung wag yung, ito ang mangyayari. Parang may interest parang may wrong motives. Parang, ang gusto ko, ang akin ang matupad. Nako, dapat kay Lord ang matupad. Waiting patiently. Dapat hindi ka tira ka agad, kahit walang plano, bili ka agad, ganun. Dapat wait patiently. Ano ang sabi ni Lord? Uy, may signal. Yes, bilhin ko na. O yan. Magnegosyo ka na. O sige. At least may connected ka. Follow the discernment, follow the Holy Spirit, follow sa salita ng Diyos. Kasi ang trabaho talaga ni Lord is smooth, tapos mayroong kasamang prosperous and successful. Kapag ang plans mo, ibigay mo kay Lord. Obeying even when difficult. Di ba? Lord, parang, ano ba to Lord? Kaya ko bang magnegosyo? Lord, kaya ko ba itong trabaho? But because nandyan ka Lord, I obey. Alam ko Lord, hindi mo ako pababayaan. Di ba? Napakaganda. Lalo nang isabuhay mo yung Psalm 91, 1 to 6. Nako, sasamahan ka ni Lord kahit saan ka mapunta. Basta, accept mo si Lord, our shepherd, our refuge. Hindi ka niya pababayaan kahit ano pang yung mga problema sa buhay. Kahit magkalindol-lindol pa yan, may gira pa, may famines, pestilence, problema. Hindi ka pababayaan ni Lord. Kahit may sakit na makamatay, hindi ka niya isasama. Basahin mo, Psalm 91, 1 to 7. Napakaganda. Okay, application. Ask yourself, am I following my own plan or God's plan? Dapat dalawa. Kung anong plano mo, submit to the Lord. No, i-surrender mo kay Lord yung plano mo. Huwag ako lang. Dapat kasama mo si Lord. Siya ang unahin mo. Okay? Meron kang partner. Meron kang best friend. Meron kang Panginoon na gagabay sa'yo. Kahit nagtrabaho ka dyan sa abroad, submit your plans, surrender your plans to the Lord. Para si Lord na magplano sa'yo. Magugulat ka na lang, wow, laki ng sahod ko. Wow, na-promote ako. Wow, nakapagpadala ko ng pera sa pamilya ko. Wow, nakabili ako ng bahay. Ma-surprise ka na lang. Kaya bakit? Inuna mo si Lord. Then, and all these things shall be added unto you. So, seek ye first the kingdom. Gawin mong tama para kay Lord at sa iyong kapwa. Pangit yung gumawa ka ng masama, kinuha mo yung pagkain galing sa masama, tapos ipagkain mo sa pamilya, naku, wag na lang. Para kang kumakain ng alikabok. So, iwas yan. Okay? Now, number 3. God reveals His will through His Word and Spirit. Yan na. Ang plano ni Lord, yung kagustuhan ni Lord, i-reveal niya through the Word of God and His Spirit. Andito na si Spirit, He will come lagi na magkaroon ng wisdom, knowledge, and understanding dahil yung Spirit magkukumport, magtutulong, magbigay ng kaalaman para maintindihan mo ano yung salita ng Word, ano yung mga galing kay Lord. Kasi kung hindi ka mag-acknowledge o i-invite mo yung presence ni Lord o yung Holy Spirit niya para mag-guide sa iyo, para ka lang nagbabasa ng newspaper. Wala yung holiness saka spiritually. No, yung spiritual na pag-aaral mo sa salita ng Diyos. So, we must acknowledge the presence, invite the Holy Spirit to guide you, to comfort you, to magbigay sa iyo ng wisdom.
knowledge, and most of all, give us power kung saan tayo nilagay ni Lord. O sa ministry, sa trabaho, sa negosyo. Dapat ganun tayo. Okay? Romans 12:2, then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. O, diba? Napakaganda kapag ang will ni Lord. Kasi sinabi doon sa Matthew 7:21, hindi po lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kanyang kaharian, kundi yung sumusunod sa will ng aking Ama. The will of the Father. So ito na. Dapat Word and the Spirit of God. Isa buhay mo yan. Lagi mong kasama ang Spirit ni Lord para matupad mo yung will ni Lord. Ganun dapat. Hindi yung makikinig ka dyan sa mga palad-palad na ikaw ay magiging wakwak. Huwag dyan. Ikaw ay magiging, mayroong ano sa palad mo, may crossman, magpasan ka ng simento. So huwag kang maniwala. Dyan ka sa word ni Lord. Tuturuan ka. Kung gusto mo ng maraming kaalaman, basahin mo yung Psalm at saka Proverbs. Tuturuan ka ni David at saka ni Solomon. Mga perfect icons ng Biblia yan. Okay? So, read the Bible. God guides us through, so ito na, kagabayan na tayo, His Word. Basa ka ng Biblia talaga. Sinabi diyan, 2 verse na nagbigay ng encouragement, bigay ng magiging masayang buhay. Joshua 1:8, anong sabi? Meditate the Word of God day and night. Then isa buhay yung anong salita ng Diyos, you will become prosperous and successful. Karamihan sa tao, no, kabisado na yung Biblia, halos balik-balik na, ginamitan pa ng fasting. Ang problema, hindi isinabuhay. Sa Bisaya pa na, wala gikinabuhi ang pulong taman ra sa basa. Nakaroon nagbasa siya, bawal ang pagpamakak. So paggawas pa lang, namakak na, o wala gikinabuhi. So faith without action is dead. So faith with action is result. Buhay ang iyong paniniwala. So, His Word, read talaga. Isa buhay mo salita ng Diyos para magiging ka rin, kahoy na itanim sa gilid ng Sapa River. Kahit anong mga trials, difficulties in life, hindi ka matitinag. Dahil yung roots mo, yung gamot mo, nakapailalim. So, meaning rooted in Christ. Napakaganda. Pangalawa, God guide us through prayer. Dapat prayer. Prayerful ka na tao. Sabi ni Lord, the perfect weapon in this world is prayer. Para pakinggan ang iyong prayer, dapat mabuting tao ka. Gumagawa ka ng mabuti. Dahil sabi ni Lord, the prayer of a righteous person is holy and acceptable to God. Availeth much. Sasagutin ni Lord kapag ikaw ay mabuting tao. From your heart, dadasal ka kay Lord, sasagutin ni Lord yan. Dahil ang Biblia ay hindi nagsisinungaling. Okay? The Holy Spirit yan. He will come mo i-guide. The Holy Spirit, you are my partner. Pinadala ka ni Lord Jesus Christ from the Father para maggabay sa akin. Tuturuan mo ako, bigyan mo ako ng kaalaman, power to understand the Word of God. How to live faithfully, how to live consistently, how to live fully service to the Lord. Dapat ganun. Okay? So, godly counsel. Wow! Magiging counselor ka na, peacemaker ka pa. Hindi ikaw ang dahilan para magdivision, hindi maghiwalay-walay. Ikaw ang dahilan, dumami ang mga taong naniniwala sa Diyos. You are a model, you are a good example, you are a salt, you are a light of the world also. But the source of light is Jesus. Because Jesus said, I am the light of the world. So iyan na, magliliwanag na yung Jesus sa iyong buhay.
Sinabi sa Mateo 5:16, let your light so shine before others that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kailangan shine, Jesus shine. Okay, magiging example ka na, model sa iba. Counselor ka na, peacemaker ka na, ambassadors in Christ ka pa, workers in Christ ka pa. Wow, ang ganda. You are children. We are children, no? Sons and daughters of God. Hey, practical steps. Pray daily, read scripture, listen to the Holy Spirit, obey what God already showed you. So yan, kailangan isabuhay, gawin natin ito. Kaya nga huwag kang mag-alala ng bukas dahil hindi mo alam anong mangyari bukas. Basta ang gawin mo, pray daily. Wow! What else? Number 4. God's plan often includes trials. Pero talagang pagsubok. Kung ikaw ay magtatrabaho, intern ka, dapat meron kang on-the-job training pa o parang tingnan natin itong bagong employee o bagong trabahante. Tingnan natin baka magkamali. So meron pang guidance yan. Ititrain pa ng supervisor yan hanggang matuto. So meron din ang isang plano mo, dadaan pa ng trials yan. Uy, alkansi tayo ngayon. Bakit ano nangyari? Bakit ganito? Ay, naku, mali tayo sa pag-compute. Mas malaki pa yung gastos kaysa ating puhunan. Nangyari na. Okay? So, Genesis 50:20. You intended to harm me, but God intended it for good. Wow, ganda talaga ng plano ni Lord because God is good all the time. Like Joseph, sometimes suffering is part of God's greater purpose. No? Sometimes. Ang trials, difficulties in life, problems, o ano bang mga medyo may pressure sa buhay, yan ay inaalaw para magiging matatag tayo. Katulad ni David, ang laki naman nito. Kaya ko kaya to. But in my heart, the Lord is my shepherd. I shall not want. Alam ko, natalo ko yung mga leon, mga bear. Ito naman, isang bato, kaya ko ito tamaan sa agtang dito sa noo. Nagkatotoo, because the Lord is my shepherd, I shall not want. Tinamaan yung noo ni Goliath. No, ano nangyari? Impas. Bagsak. Putol yung ulo. O di, nanalo si David. Okay, trials can build faith. O yan, sabi ko kanina. Kapag may trials, magiging strong foundation. Yung paniniwala mo sa Lord. Develop character. Yung character mo na dati matampuhin, ma-pride, o ano ba yung mga hindi makikinig sa payo ng nakakataas, ngayon magiging develop na yung character mo. Matatanggal na yung pride, matatanggal na yung matampuhin, matatanggal na yung parang ako na good ni. Magaling ako pero failure. Yun ang mahirap. Magaling ka pero failure. Bankrupt o pangit yun. So kailangan ma-develop yung character. Connected kay God. Dapat. Wow, di ba? Prepare us for ministry. Inihanda ka ni Lord para sa gawain. Kasi napakagandang investment ito. No? Sabi ni Lord sa Colossians 3:1, set your mind on things above. Walang magnanakaw doon, walang anay, walang sinong sumisira. Give your best to the Lord. Give fully service to the Lord. Para prepare us for ministry. Yan ang purpose. Ikaw ay isinilang sa mundo. Hey, remember, delay is not denial. Detours are open divine direction. Di ba? Bakit kaya nagka-detour ako? Bakit hindi ako matuloy-tuloy? Ay, kaya pala, ayaw nilo magiging mabagsak ang trabaho mo, failure ka dyan. Kaya may paraan, dito ka muna, detour tayo. Para makuha mo yung plans, yung hope and future
na inihanda ni Lord sa'yo. Kaya minsan alaw yan, ay naku, naputol yung tulay kasi nabahaan, tamaan ng baha. O dito muna, dito, at least tuloy pa rin ang ating ginagawa. Para sa tinatawag na you have a perseverance spirit, you have a consistently spirit na tuloy kahit anong mangyari. Because this is for the Lord. This is for the ministry of Christ. Kaya nandito ako, nilagay ako ni Lord sa dinami-daming billions na tao sa buong mundo. Isa ako napili. O, di ba? Dapat yan ang sabihin mo sa sarili mo. Yes, I am victorious in Christ. I am treasure of God. Isa ako sa pinili ni Lord. Dapat ganun. Okay? So, yung mga trials, mga detours, walang problema yan. Importante, tuloy ang journey in the Lord. Number 5. The CPS place is in God's will. Oh, dapat doon kay Lord nakakonik. Diba, sinabi ko doon, hindi po lahat ng tawag sa akin Panginoon ay makapunta sa langit dahil hindi sila nag-obey sa God's will. Magkatakot yan. Okay? Psalm 143:10, ang sabi, teach me to do your will, for you are my God. Ibig sabihin, you surrender, you submit your plans to the Lord. Lord, teach me your will. Ako din, ganun din ang nangyari. Lord, teach me anong ipipreach ko ngayon. Holy Spirit, guide me anong i-preach natin ngayon dun sa workmanship in Christ, sa pamilya. Hindi galing sa labas, hindi galing dyan sa dapat doon sa word ni Lord. No, alam mo lang kapatid, yung time na young people pa ako o may isang pastor na pipreach ng gospel. Nagulat ako, bakit ito ang nakikita ko sa kanya? Nasa likod si Christ, nagtuturo sa kanya. Nung nakita ko talaga actual, may isang pastor na pipreach, mayroong Jesus sa likod, nagbibigay ng guide, nagbibigay ng word, but spirit, parang liwanag ng araw, itong ilaw. But form siya tao, pero spirit, walang laman. Diyan, nagugulat ako. So, may isang vision na kita ko diyan habang nagpipreach yung gospel. Kaya nga, namimiss ko talaga yun. Tapos habang nag-worship naman yung mga tao, mayroong mga angels bumaba. Sa mga puso nila, naglilihans. So, ibig sabihin, papalitan yung mga hindrances, anxieties, problems na nakikita ni Lord dahil sa word niya, because the word of God is sharper than two edges. Biruin mo yan. Tapos, magbibigay ng liwanag sa ating paglalakbay yung word ni Lord. At saka, napakasarap yung word ni Lord. With love. Like honeybee na ating iniinom. Napakaganda. Kaya, huwag mong hayaan na hindi ka makasali sa pag-worship, sa pagkikinig ng salita niya. Napakaganda. Yan po ang nakita kong vision noon. Na si Christ mismo ang nagpipreach. Ginamit lang yung pastor para isiwalat, mabigay doon yung word. Napakaganda. Kaya kapatid, huwag kang lumayo sa salita ng Panginoon. Go, ang utos ni Lord sa mga tao. Go, preach the gospel. Preach the kingdom of God. Kaya kailangan natin ng God's will para tayo ay samahan ni Lord. Okay? Teach me to do your will, for you are my God. When we walk in God's will, we have peace. Wow, ang sarap ng tulog natin. No? We have direction. Meron tayong mapuntahan. Eternity in Christ. Join to the house of my Father. Sabihin ni Lord pagdating ng araw. Well done, my good and faithful servant. Kaya yung workmanship in Christ, ang niyan, for holiness to eternal life. Walang mataas, walang mababa, we are equal. We are brothers and sisters in Christ. Bible-based tayo. Hindi yung gawa-gawa lang sa labas. Parang nag-ubi tayo ng science, hindi.
Dito tayo sa biblical from the Word of God. Diba ano sabi sa John 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya si Christ ang nagsasalita. Tinuruan yung pastor, i-preach mo ito. But si Christ yun ang naglaganap ng salita niya. Okay? We have assurance. So, assurance, kasama tayo sa rapture. Titira tayo doon sa bahay ni Christ. Dahil si Christ ay nag-prepare ng titirhan natin. John 14:2. Si Christ nag-prepare ng bahay at siya ay babalik. Kukunin tayo at isasama niya sa kanyang kaharian. We are belongs to the family of God. Hindi tayo outsider. Hindi tayo kanding. Hindi tayo wolves. Tayo ay sheep. Tayo ay binantayan ni Lord Jesus Christ. Kaya pasalamat tayo. At least nalalaman na natin ang katotohanan. Because Christ is the truth. Dito tayo sa good and truth. Papalo. Okay? God's will may not always be easy, but it is always the best. So, wow! O, diba? Napakaganda. Ganda ng topic ngayon. Conclusion. God's plans are higher than our plans. O, diba? Isaiah 55:8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. O, diba? Kailangan isubmit mo sa higher. Isubmit mo kay Lord, surrender to the Lord your ways, your plans. Okay? Even when life feels uncertain, trust the God who knows your future. Kaya, Lord, we love you. Lord, we worship you, Spirit and in truth. Lord, thank you so much for loving me. Thank you, Lord. Isa ko sa pinili mo. Maraming salamat, Lord. No? Parang mo sabihin mo sarili mo, Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Pinili mo ako, Lord. Thank you so much, Lord. Yung pangalan ko, Lord, nakasulat sa aklat ng buhay. Meron na ang assurance sa aking buhay. Dapat ganun. So, faith alone, you will be saved. Maniwala ka kay Lord. Dito galing sa puso mo. Wow, the best. Nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Okay? So, 3 things to remember. Ito na, kailangan mayroon tayong tandaan. God has a plans for you. God's will requires surrender. God's plan is always for your good and His glory. Napakaganda ng plano ni Lord sa atin. Kaya huwag ka nang lumayo sa Kanya. Lagi mong tandaan yung Jeremiah 29:11. That is my favorite verse. Napakaganda ng plano ni Lord. Lagi ko yung kasama is sa tuwing may tao na may need ng healing, need ng blessing, isasama ko talaga yung Jeremiah 29:11. Ibibless natin ang tao na nasa kahirapan, nasa problema, para siya ay makalabas diyan sa ginawa ng kaaway, ginawa ng Satan. Kasi ang trabaho ni Satan to steal, to kill, and to destroy. But tayo naman is magbigay ng eternity in Christ. Bigay tayo ng hope and future dahil sinabi ni Lord sa kanyang salita. Sa Jeremiah 29:11 sabi diyan, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya claim it, tanggapin mo na. Surrender to the Lord your plans. Surrender your ways to the Lord. And He will give you the direct paths. Pasalamatan mo si Lord. Wow. Yan ang gusto ni Lord sa atin. Pasalamatan natin si Lord. Basahin ko ulit ha. God has a plans for you. God's will requires surrender. God's plan is always for your good and His glory. Package ang ibibigay ni Lord sa iyo. Yan ang gusto ni Lord. Pero meron tayong gagawin ha. Surrender and submit to Him. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalm 37
4. Now, today, surrender your plans to God. Let us pray. Ilagay mo yung right hand mo dito sa puso mo at saka yung left hand mo, ganyan, parang I swear. Tapos repeat after me. Okay? Let us pray. Lord, I surrender my dreams, my future, and my plans to you. Help me trust your will and walk in your purpose. Lead me where you want me to go. Amen. Lord, I accept you, my Lord and Savior. Lord, come into my life. Starting this day, I delight myself and submit to your plans, submit to your will, kung ano ang mga plano ko at will ko rin. Na ikaw na po ang mag-take over sa aking buhay. Covered me by your precious blood, protect me with your angels warrior, and surrounded me your Holy Spirit and your glory. Thanks you so much for this day. I am with you always, wherever you go, and you are always in my life, wherever I go. Thank you so much in Jesus' name. Amen. Wow, napakaganda. So, ang final encouragement, when you trust God's plan, you will never miss God's purpose. So, maraming salamat and more blessing to come. O ang Panginoon natin, siya na po ang bahala sa atin. So, submit your plan, submit your will to the Lord. So, maraming salamat and more blessing to come. So, kapag nandito kayo sa Cagayan de Oro, punta kayo doon sa Workmanship in Christ Alliance Church. Nandiyan sa Carmen, sa harap ng PNB Bank, mayroong The Barn. So, welcome po kayo doon. Sama-sama tayo. We are equal. Walang mataas, walang mababa. We are brothers and sisters in the Lord. So, we are children of God for eternity in Christ. So, God bless and more blessing to come. No? Sun Fast Food, pasok kayo doon sa function hall. Meron tayong worship doon. At saka, preaching about Jesus Christ. So, God bless you more.